Mahiya naman tayo. At eto na, one time, big time, pinakamalaking rally, ikakasa. So after this, we will Nako. schedule a one-time, big-time rally. Manong Chavit Singson, hinamon si Marcos Jr. When are you going to Malacanang? O, eto na. Sinasabi ko na ngayon, kung bukas ang sinabi nila, pupunta ako sa Malacanang. Ah. If they accept my challenge. At General Pokis, may parinig sa administrasyon ni Marcos Jr. matapos siyang makalaya. Anong aasahan mo sa inyo? I mean, after this one, will you still speak up? Ituloy-tuloy natin ating pagpapahayag itong ating adhikain, mapanagot at mabigyan ng hustisya itong ating bayan. Pag-uusapan po natin lahat ng yan, maya-maya lang, mga kababayan. Para lagi kang updated. Ako nga pala si Bidaya ng mga oposisyon sa kasalukuyan po. At sabi nga, galit na galit ang mga dapungan ng Pangulong Duterte. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, i-subscribe mo na yan! At syempre, kumusta kayo mga kababayan? Napapansin nyo ba na parang ang gulo-gulo na ng mundo? Kung ano-ano nang nangyayaring kaganapan sa iba't ibang sulok ng daigdig, may mga gera, may mga sakupan ng bansa, at kung ano pang kaguluhan na nangyayari. Pero ito naman ay nakasulat talaga sa Biblia na magaganap. Kaya patuloy po tayo magdasal, ipagdasal po natin ang ating bansa, ipagdasal po natin ang ating mga leader, at bukod sa pansarili nating panalangin, ipagdasal po natin ang ating kapwa, at ipagdasal po natin ang buong daigdig, ang ating mundo. Pero sa kabila po ng mga kaganapan na yan, magandang araw pa rin sa inyo, mga banateros at mga kababayan kong Pilipino, sa iba't ibang panig ng mundo. Kumusta kayo? Nakapag-dinner na ba? Nakapag-dinner na ba tayo? Nakapag-lunch na ba? Or nakakain na ba ang lahat ng mga Pilipino? Nakausap natin ngayon, okay? Magkakaiba po kasi tayo ng oras, pero ang importante ay yung makaraos tayo sa ating pang-araw-araw na pangangailangan sa buhay, okay? Ako po, si Master Judea, tayo po ay nagbabalik para ituloy ang ating advokasya at ating pangarap na maganda, mapayapa, maunlad na Pilipinas. Yan, okay? Maunlad na Pilipinas, at andito tayo para labanan ang mga magnanakaw at mga balasubas na nagpapahirap sa bawat isang mamamayan. Hindi po pwede na sila lang ang nakikinabang. Kaya mga kawatan, makinig kayo. Yan ang panatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. At eto na, nandito na tayo sa unang arangkada. General Pokis nakalaya na matapos makapagbayad ng bail sa kanyang pansamantalang paglaya. Ang lupit no? Oo, napakalupit. Kung sino pa yung lumalaban sa nakawan sa mga magnanakaw, siya pa ang pinag-iinitan at siya pa ang kinakasuhan. Di ba? Parang baliktad na ata nangyayari sa mundo, o parang dito lang sa Pilipinas nangyayari ito. Eto, panoorin po natin ang interview kay General Pokis at ang kanyang mga pasaring sa gobyernong Bangal. Eto na. Reaksyon ngayon na nakapag-bail na po kayo after the long day that you had. Okay naman dahil sumusunod naman tayo sa proseso, no? At gusto nating harapin itong lahat ng mga charges na ito. So, okay tayo, release tayo, pero ganun pa man, itong kasong ito na isinampa sa akin, inciting to sedition, ay malinaw na isang panggigipit at panakot. Hindi lamang sa akin, pati yung mga ibang kababayan natin na nagpapahayag ng mga damdamin dito sa matinding korupsyon sa ating bayan. Anong aasahan mo sa inyo? I mean, after this one, will you still speak up? Ituloy-tuloy natin ating pagpapahayag itong ating adhikain, mapanagot at mabigyan ng hustisya itong ating bayan, yung mga taong nahihirapan. General, itong nangyari sa inyo, mapipigilan ba kayo na maglabas ng mga saloobin nyo o tuloy-tuloy pa rin? Tuloy-tuloy pa rin tayo dahil tayo naman ay walang nilalabag na batas dito sa ginagawa natin. Tayo lamang ay nagpapahayag ng ating damdamin, yung pot at galit dito sa matinding korupsyon na ito na nangyari sa ating bayan. Pero sir, bakit tingin nyo magkakaroon ba ng patas na treatment sa inyo? I mean, you're talking against the government. Of course, alam naman natin na ito ay isang intimidasyon o pangharas o pananakot lamang. So, andyan yung lahat ng, yung ahensya, andyan lahat ng mga powers ng government
Pero ako'y naniniwala na malalagpasan natin itong pagsubok, itong mga kasong ito. Sir, when you said na hindi kayo hihinto, sa papaanong paraan? Meron tayong organisasyon, yung United People's Initiative. Okay? Ngayon, dahil tapos na yung Holy Week, ay yung holidays, magkakaroon tayo ng mga pag-uusap muli paano ang pupurso ng mga ibang layunin, mga plano. Makikita ba namin kayo, sir, na nangunguna doon sa mga pagkilos kontra dito sa mga katiwalian? Tuloy-tuloy pa rin ang UPI, pero maraming mga grupo, gusto sana natin ay lahat ng mga grupo ay magkakaisa para mas pakikinggan ng gobyerno ang ating hinaing. Sir, Yan ang ating adhikain ngayon. Anong mensahe niyo sa pamahalaan, General? Ang pamahalaan ay, again, matagal na ito, 5 buwan na, panagutin, ikulong. Mali ang kinakasuhan, kami ang kinakasuhan, mga nagsasabi ng totoo eh. Dapat ang kinakasuhan, kinukulong, yung mga nagnanakaw ng bilyon-bilyon, mga trilyon-trilyon. Hindi itong tulad ko ng mga taong bayan na nagsasabi lamang ng hinaing, ng dami dahil sa mga corruption na ito. Sir, positive tayo sa mga tropa natin sa PNP, pero tingin niyo ba, you were treated fairly kanina nung inaresto kayo? Hindi, yung PNP naman naintindihan ko yan. Mga kapwa rin natin, mga sundaan, mga policeman yan, naintindihan natin ang dami nila, naintindihan natin ang trabaho nila. So sila ay sumusunod sa kanilang tungkulin. Pero alam ko, nararamdaman natin, yung nararamdaman natin ng kapulisan. Ganon din sila. Pero I mean, ang nabanggit ni Attorney Topacio is pinag-aaralan kung magkakaroon ng administrative or criminal complaint sa kanila dahil nga kanina nung tinatawag kayo, gusto nilang lumapit sa inyo, hindi sila pinalapit. Yun ang sinasabi ng ating lawyers, kasi karapatan ko yun bilang isang akusado. Although binasahan ako ng Miranda rights kanina, nakalagay doon sa Miranda rights na yun na ako ay may karapatan na magkaroon ng legal counsel sa ating mga lawyers. Unfortunately kanina, hindi nga pinayagan yung mga lawyers na lumapit sa akin para bigyan ko ng advance. Yun lang ang issue doon. Alright. Two things. Yes, sir, go ahead. Number one, hindi kami late dumating sa airport. Maaga kami sa airport kanina. Nakapag-interview pa nga bago sila lumabas. No? So, hindi totoong kami late. Kaya hindi kami pinagbigyan na kausapin yung aming kliyente. Number two, hindi nagsasalita kami laban sa gobyerno katulad doon sa question kanina, no, invitation. Wala kaming sinasabi laban sa gobyerno. Ang sinasabi namin, panagutin yung mga nagnakaw. Panagutin yung mga may kasalanan. Gusto namin ng hustisya dun sa mga namatayan. Dahil sa baha, sa mga flood control na hindi natuloy, maraming namatay. Yun. Ayan ang sinasabi natin, mga kababayan. Sinasabi kasi nitong tagapagsalita ng Bangag Administration na kaya daw hindi nakausap ni General Pocis ang kanyang mga abogado dahil late daw dumating. Maaga pala sila dumating. Ano ba naman yan? Okay? Magrarason na lang itong mga administration, sablay-sablay pa. Eto, natawa na nga lang sila Di ba? Natawa sila kasi kung sino ang lumalaban sa katiwalian, kung sino ang lumalaban sa magnanakaw, siya pa yung kinasuhan, siya yung pinag-initan. Bakit? Kasi nga, ang presidente ay sinasabing magnanakaw. Di ba? Tulad ng halimbawa ng ginawa ni PRRD. Si PRRD, kinalaban niya ang mga drogista, kinalaban niya ang droga. Dinurog niya ang droga sa Pilipinas. Pero ano nangyari? Siya pa ang kinidnap. Si PRRD pa ang kinidnap. Paano? Hindi kikidnapin. I-addict ang presidente. At ang nagsabi niyan ay yung kanyang ate na si Amy Marcos mismo. Isa pa, sa pinakulong nila na walang kasalanan, si Pastor Apollo Kibuloy. Si Pastor Apollo Kibuloy tapat sa bayan. Tumutulong sa mamamayan sa tuwing kinakailangan. Bakit pinag-initan din si Pastor Apollo Kibuloy? Kasi nagpapalaganap ng katotohanan. Napapahiya sila dahil wala naman talaga silang balak na paunlarin o tulungan ng Pilipinas. Nabubulgar ang kanilang katiwalian at ang kanilang mga kasinungalingan. So ito, wala naman silang pakialam sa mga Pilipino. Itong Marcos Jr. administration. Ang tingin nga ng iba, naghihiganti sa mga Pilipino. Itong mga Marcos dahil sila dati pinalaya sa Pilipinas. So, sa tingin natin, itong Marcos administration, allergic po ito sa matitinong tao. Ang gusto nila yung mga trantado. Dahil, ang plano talaga nila, pagnakawan ng gobyerno. Paano mo nasabi? Eto, pakinggan ninyo. Malalim daw ang ugnayan ni na PBBM at ng kanyang umanong paboritong contractor sa Ilocos Norte. Mula nang maupo ang Pangulo, lumobo raw ang mga kontratang nasusungkit ng kumpanya mula sa gobyerno. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Joash Malimban.
Tila mayroon daw favorite contractor si Pangulong Bongbong Marcos sa Ilocos Norte. Yan ang inilahad ni former Ilocos Sur Governor Chavit Singson sa isang press conference ngayong araw. Ang contractor daw na ito, walang iba kundi ang Megapolitan Builders and Construction Supply. Bawal yan, pero paborito na ng kontraktor. Karamihan, bilyon ang binigay sa kanya. Noong konsel pa lang itong si Alcid, kontraktor na, paborito na ni Bongbong Marcos na kontraktor ito. So, wala na silang hiya. Mayor na, binigyan pa ng bilyones na construction, mga flood control sa Ilocos Norte. Una nang iniulat ng Billionaire News Channel na direktang pagmamayari ni incumbent Lawag City Mayor James Brian Alcid ang Megapolitan Builders. Hanggang sa kasalukuyan, pangalan niya ang nakalagay bilang Authorized Managing Officer ng kumpanya sa DPWH Contracts. Kahit na 2022 pa siya nagsimulang umupo sa pamahalaan bilang konsehal. Matapos i-endorso ng Team Marcos noong 2025 elections, tinalo niya sa pagkaalkalde ng Lawag City si former Mayor Michael Marcos Quion, isang kilalang kritiko ng pamilyang Marcos kahit na pinsang buo siya ni PBBM. Walang kaya. Oh. Kahit kamag-anak ka niya, ayaw sa kanya eh. Di ba? So, ano pang masasabi natin dito? Sinuri ng Billionaire News Channel ang mga kontratang napanalunan ng Megapolitan Builders. Mula 2016 hanggang 2025, aabot sa 334 contracts worth 8.8 billion pesos ang nakubra ng kumpanya. Pero kung hihimayin ito, tila mas malaki pa ng 5 beses ang nakubrang kontrata ng Megapolitan Builders mula 2022 hanggang 2025 kaysa 2016 hanggang 2021. From 2016 to 2021, 152 contracts worth 1.9 billion pesos ang nakuha ng Megapolitan. Marami pa sa mga kontrata nito mula 2016 hanggang 2018, naka-joint ventures sa iba pang mga kumpanya. Taon-taon, hindi aabot sa 500 million pesos worth of contracts ang napananalunan ng kumpanya sa mga taong ito. Pero pagputok ng 2022, kasabay ng pagiging konsehal ni Alcid at pag-upo bilang Pangulo ni PBBM, biglang umakyat sa 917 million pesos ang presyo ng mga kontratang nakuha ng Megapolitan Builders. Pagsapit ng 2023, dumoble ito sa 2 billion pesos. 2 billion pesos worth of contracts muli noong 2024 at 1.8 billion pesos naman noong 2025. Grabe. Grabe mga kababayan ha. Oo. Masasabi mo na paborito talaga. Kasi biruin mo ha, noong panahon ni Pangulong Duterte, sa kabuuan ng termino ni Pangulong Duterte, ang napunta lang na project dito sa contractor na ito ay 1.9 billion. Samantalang dito kay Marcos Jr., sa isang taon umaabot ng 2 billion. 2 billion, 2 billion, 1.8 billion. Ang pinakamaliit ay 975 million. So, tama. Anong sasabihin natin dito? Di paborito. Sa kabuuan, aabot sa 6.9 billion pesos ang presyo ng mga kontratang nakuha ng kumpanya sa loob lang ng 3 taon mula 2022. Malayong malayo sa 1.9 billion pesos worth of contracts na nakuha nito sa loob ng 5 taon mula 2016 hanggang 2021. Hindi pa kasama dyan ang JC08 Builders Corporation na nakakuha ng 123 contracts worth 679 million pesos mula 2024 na nakapangalan naman sa kapatid ni Alcid. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ni Mayor Alcid pero hindi ito tumugon sa aming mensahe. Wala pa ring tugon dito ang palasyo. Paano tutugon yan? Booking na naman sila. Diba? Mag-iisip na naman yan ng kung anong irarason nila, napapabor sa kanila. Napapansin nyo ba? Ang sarap pakinggan ng mga sinasabi nila. Ang budget na ito ay para sa mga Pilipino. Pero kung titingnan mo kung saan napupunta yung pondo ng gobyerno, nandun lang napupunta sa kanilang mga paborito. Paboritong congressman, paboritong contractor. Walang hiya. Ano to? Gaguhan? Tandaan po natin, mga kababayan, 2025 budget, ang may pinakamalaki na nakuha na budget sa flood control ay walang iba, kundi ang anak ng presidente na si Sandro Marcos at ang pangalawa dyan ay ang pinsan niya na si Martin Romualdez na hindi nagtutugma sa pangangailangan nila dahil napakaliliit lang ng kanilang distrito na hinahawakan kumpara sa budget na nakuha po nila. Putang ina. Kumbaga sa prutas, hinog na itong si Marcos Jr. Pwede nang pitasin. Ang ibig kong sabihin, mga kababayan, ang dami na po niyang ginawang kasalanan sa mga Pilipino. Ang dami na po niyang ginawang kasalanan sa bansang Pilipinas. Binabalasubas nila ang bansang Pilipinas. Hindi na po sila nakokonsensya sa ginagawa po nila. Kapag nagsasalita sila, ang babait. Pero ang ginagawa po nila, kabaliktaran sa kanilang mga sinasabi. Lubog na po sa utang ang Pilipinas. Maaabot na po, or naabot na po ni Marcos Jr. ang nautang ng Duterte administration sa loob ng 6 na taon sa 3 taon na panunungkulan pa lang ni Marcos Jr. Pero may naramdaman pa tayo na nagawa ni Marcos Jr. sa Pilipinas? Wala. Nga. So mga kababayan,
lubog na po ang Pilipinas. Pinagtatawan na tayo ng mundo. Kung dati ginagawa tayong inspirasyon ng ibang bansa, ngayon iba na. Ginagawa na po tayong katawa-tawa dahil meron tayong mga leader na mga walang silbi, mga leader na magnanakaw. Ha? Papayag pa ho tayong mga Pilipino na patuloy tayong pagnakawan ng mga talipandas na ito. Naipasa na naman ang 2026 budget, pero as usual, meron pa rin mga bahagi ng pondo na questionable. At ang parte ng questionable na pondo na ito ay maaari na namang mauwi sa bulsa ng mga kawatan at ng mga ganid na politiko. Pero ang problema natin, wala tayong malalapitan. Dahil lahat po sila nagsasabuatan na. Siguro nga, taba ang sinasabi. Siguro, Diyos na lang. Diyos na lang ang ating sandalan. Diyos na lang ang tayong makakatulong para matapos ang problema natin sa nakawan na ito. Pero ang tanong, naniniwala ba tayo sa Diyos? Kasi ako naniniwala ako na may Diyos. Dahil yung mga nangyayari ngayon, nangyayari yan dahil sa kagagawa ng Diyos. Diyos mismo ang nagbulgar sa kasinungalingan ni Marcos Jr. regarding sa flood control projects. Pero, itong divine intervention or divine providence, mga kababayan, ay maaari bang mangyari sa Pilipinas? Ano masasabi natin dito? Manong Chavit Singson, bitawan mo. Bitawan mo. Oo. When do you plan to go to Malacanang to debate with the President? Nako. And how do you intend to help Divine Providence along? Because you mentioned that 40 years after EDSA, so with 40 years, 40 is a very important, auspicious number. How do you help, how do you intend to help Divine Providence along? Apart from the rally, apart from the debate, apart from the letter to General Bronner, what else do you want? What else are you willing to do? Kung anong rason nila na bakit nandiyan pa sila, yun, magdadebate kami doon. Anong rason nila? Dahil ako, nasabi ko na lahat. Divine Providence, dahil nga inantay ko itong 40th year, very symbolic ang number 40 in the Bible. Maski sa Islam, meron din number 40. So, yun, nasisiguro ko, I'm dead sure that matatanggal. Hindi pwede ipagpatuloy itong ganitong gobyerno. Niluloko na tayo. Iyon, mga kababayan. So, ang hamon po ni Manong Chavit Singson ay makikipagdebate siya kung bakit kailangan pang manatili ni Marcos Jr. sa kanyang pwesto. Kung saan pinagnanakawan po tayo, walang nangyayari sa pera ng mga Pilipino, yan po ang gustong mangyari ni Chavit Singson. Siya po ay debatihin ni Marcos Jr. kung bakit, ipaliwanag nila kung bakit kailangan pa nila ipagpatuloy ang kanilang paninilbihan na wala naman nangyayari. Ang nangyayari, nauubos po ang kaban ng ating bayan. So ituloy mo, Manong. Hindi pwede, mga kababayan, huwag tayo pumayag na ipagpatuloy ito. Tuloy-tuloy na pagnanakaw nila hanggang maubos ang pera. Kinuha na lahat. Pera taong bayan, yung PhilHealth, PDIC, kinuha. Wala na. Hindi na mapatakbo itong gobyerno ito. Sinasagad nila. Tapos tatakbo na lang. Ayan. So, ano yung divine providence na sinasabi? Yan po at tinatawag na gabay ng Panginoon, kalooban ng Diyos, providensya. Ako naniniwala po ako dito kasi Lord, katulad na sinabi ko kanina, siya nagbulgar ng kasinungalingan ni Marcos Jr. dito sa flood control project na sinabi niya 5,500 and after a few months, sinasabi niya na kahit isang hollow blocks, wala. Diba? So, pero, hindi natin po pwedeng iasa lahat sa Diyos. Dapat may kilos din tayo. Dapat may gawa din tayo. Di ba may kasabihan nga tayo na sa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So may obligasyon pa rin tayo. Pero hindi ko po ibig sabihin na lumaban tayo sa gobyerno. Ang gobyerno ay para sa atin. Ang gobyerno ay para sa mga Pilipinong matitino. Ang kalaban po natin dito ay ang mga kawatan, mga magnanakaw, mga ganid, mga trapo na nagpapatakbo sa gobyerno. Itong mga demonyo na walang konsensya, walang awa sa mga Pilipino, sa bagay, wala tayong magagawa dito kasi ang dinudiyos nito si Satanas itong mga magnanakaw na ito Kaya nga, nakakagawa sila ng mga bagay-bagay na labag sa kautusan ng Diyos, labag sa batas ng Pilipinas, kasi nga, idol nila si Satanas. Di ba? Tuloy mo, Manong. Sir? When are you going to Malacanang? Eto na. Sinasabi ko na ngayon, kung bukas ang sinabi nila, pupunta ako sa Malacanang. If they accept my challenge. And yung one time, big time, the soonest possible, one time, big time na rally. Nako? ASAP din. The soonest possible time, but I have to talk to all the religious organization. Lahat ng ayaw ng graft and corruption, lahat
ng Pilipino, kaliwa o kanan, masisino. Basta sama-sama po tayo lahat para maituna itong garapalan na pagnanakaw ng kaban ng bayan. So, after this, we will Nako. schedule a one-time, big-time rally. And nakikiusap ako sa lahat ng religious organization, lahat ng nagmamahal sa ating bansa, lahat ng ayaw sa katiwalian, graft and corruption. So lahat, inanyayaan ko kayo, pero magtatanong ako kung kailan yon, but it should be ASAP. And we will march to Malacanang. Now, I'll read to you a open letter. Open letter, maya-maya basahin natin yan. Pakinggan natin ang open letter yan. So, eto mga kababayan, magkakaroon po tayo ng one time, big time. Malakihang rally po ito at imbitado lahat ng mga Pilipino. Walang kulay. Pero ang tanong dito, sasama kaya dito yung mga pink? Sasama kaya dito yung mga yellow? Sasama kaya dito ang mga makakaliwang grupo? Pero sa tingin ko, itong makakaliwang grupo, sasama ito eh. Kasi nakita natin doon sa previous vlog natin, yung vlog natin kahapon, nakita natin doon na dismaya na rin sila. Sa pamumuno ni Marcos Jr. kung saan sila ay binudol. Ginamit lang sila, inutusan sila para sirain ang mga Duterte. Tapos, nung nakuha na ni Marcos Jr. yung kailangan niya at wala nang pakinabang ang mga kaliwang grupo, wala na. Kinalimutan na yung kasunduan nila. Kaya ngayon, kung makikita nyo, gigil na ang mga kaliwang grupo kay Marcos Jr. So, hindi sa kinakampihan natin ang mga kaliwang grupo, pero ito ay patunay na itong si Marcos Jr. ay tunay na mambubudol po talaga. At yung pambubudol niya, wala sa kanyang salita eh. Kumbaga, magaganda yung mga kanyang sinasabi, pinagtatanggol siya ng mga attack dog niya, pinapalinis ang pangalan niya, pero iba ang ginagawa niya. At yung ginagawa nilang masama, mali, binibintang nila sa ibang tao para malihis nila ang kanilang sarili sa pananagutan. So yun po ang laging ginagawa nila. Patuloy sila sa paglilinis-linisan, sa paghuhugas kamay, sa pagbabanal-banalan, pero ang totoo, sila po talaga ang mga mastermind. Yung ginagawa nila, ibibintang sa iba, katulad halimbawa ni Chis Escudero. Pagbibintangan nila si Chis Escudero na nagnakaw. Pero kung ikukumpara mo ang Sorsogon sa mga lugar nitong mga mastermind, ay may napakaganda ng Sorsogon kung ikukumpara mo sa mga lugar nila. Katulad halimbawa, sa Ilocos Norte, kagagaling lang namin sa Ilocos Norte, mas di hamak na asensado ang Ilocos Sur kaysa sa Ilocos Norte. Ang pinagmamalaki lang ng Ilocos Norte, yung Baguio Windmill, na hindi naman si Marcos Jr. na nagpatayo niyan. Sa Ilocos Sur, napakagaganda ng mga pasyalan, magaganda ang infrastruktura, samantalang dito, diyan sa norte, ang magandang infrastruktura na makikita mo diyan, yung Payapatapat Bridge, yung Payapatapat Viaduct. And the rest is history. At nakita ko nga doon, yung flood control project na giba-giba. Hindi ko lang napicturan. Pero ito sasabihin ko, kung sino yung mga nagbibintang, yung mga lugar nila, nanggigitata yan. Kaya, ako, bilang isang Pilipino, dapat, hinahanap natin kung saan napupunta yung pondo. Dapat, kung halimbawa, ganun kalaki yung pondo na hawakan ng isang politiko sa inyong distrito, hanapin nyo kung saan napunta yun. Diba? Hindi nyo pa, kalimutan nyo na lang. Kaya yung Pilipinas, hindi umuunlad dahil tayo mga Pilipino, wala tayong pakialam. Wala tayong pakialam kung saan napupunta ang rason natin. Pare-paras naman sila magnanakaw, wala nila naman mangyayari. Wala talaga mangyayari. Pag di tayo nagsalita. Hindi naman po pwede na yung kasalanan nila pagdusahan ng iba. Katulad ni Escudero, tulad ni Joel Villanueva. Biruin nyo sa statement ng mga Bangag Administration, sa isang statement, si Saldico daw ang nag-aatid ng porsyento kay Joel Villanueva. Samantalang, itong dalawang tao na to, Joel Villanueva at Saldico, matagal na magkaaway yan. Ikaw ba mag-aatid ka ng pera sa kaaway mo? Tarantado ka ba? So, ang nangyayari dito ngayon, bumabalik sa kanila ang bato na ibinabato nila. At ito na nga, isa pang pinag-iinitan din nila na mukhang maaabsuelto dahil basta-basta na lang ginawa ng kaso na kulang-kulang ang ebidensya kasi nga, mga tanga-tanga itong nasa Marcos administration para mailihis nila yung pananagutan sa kanila, gagawa sila ng mga hakbang na hindi nila pinag-iisipan. So itong kaso nila kay Revilla, mukhang maaabsuelto pa.
Kasi nga, ginagamit lang talaga nila para pagtakip. O eto, Tinawag panoorin ng natin. kampo ni dating Senador Bong Revilla na harassment ito nga panibagong reklamo na isinampa laban sa kanya kaugnay ng Ghost Flood Control Projects sa Bulacan. Ito na yung ikalawang reklamo na nakabinbin laban kay Revilla dito sa Department of Justice. Personal na nagtungo sa DOJ si Revilla kaninang umaga para manumpa at maghain ng kanyang counter affidavit. Ayon sa abogado ni Revilla, walang batayan ng reklamong isinampa laban sa dating senador dahil hindi naman umano napatunayan na sangkot siya sa mga anomalya. Tanging pinagbasehan lang daw ang listahan ng mga proyekto mula sa DPWH at mga pahayag ni na dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at dating Engineer Henry Alcantara. Matatandaan na isiniwalat ni Bernardo sa Senado na nag-deliver umano siya ng 125 million pesos at 250 million pesos na dinala ng kanyang aide sa bahay ni Revilla. Itong pera raw yung kickback umano mula sa mga Ghost Flood Control Projects sa Bulacan. Pero Ito nga ang problema natin dito. Ghost project sa Bulacan. Si Bong Revilla ba taga Bulacan? Oo. Ako, kung kukuha ako ng proyekto, naka-address yan sa lugar ko. O, kahit sabihin na natin, senador ako, ba't ko pakikialaman ng Bulacan? May mga kongresista dyan. Unang-una, kongresista ang una na nakakatanggap ng pera. Di ba? So, itong ginagawa nila kay Ramon Bong Revilla ay maliwanag na pangharas. Ito po mga kababayan sinasabing scapegoating, sabi nga ni BP Sara. Di ba? Scapegoating para mailihis ang tunay na issue, gagamit sila ng ibang tao para ito ang putaktihin ng mga tao na ito, magnanakaw ito. Pero ang totoo dito, mga kababayan, sila ang may kagagawan yan. Sila po ang may kagagawan. Ni Atty. Ramon Esguerra, hindi maituturing na reliable witness ang mga dating opisyal ng DPWH. Pakinggan natin ang pahayag ng abogado ng dating senador. Tama. Paano magiging reliable? Yung mga sinabi, yung mga pangalan na binanggit ng mga kontraktor dati, nabanggit pa nga yung Malacanang di ba? Nabanggit si Martin Romualdez. Bakit si Martin Romualdez at ang Malacanang hindi inimbestigahan? Di ba? Bakit iimbestigahan nyo yung kalaban nyo lang, na politika? Bakit yung mga sarili nyo hindi nyo imbestigahan? Unang-una, ang pinakita lang naman nilang ebidensya na mayroong participation sa senator is a list of projects. List of projects. A popular enumeration of projects allegedly suggested by the DPWS itself. Hindi naman galing kay Senator Sa amin, ang tingin namin, hindi pa galing sa senador. Matangin ang tawa to. Etong ebidensya, etong kaso na matatawag natin, nagawa-gawa. Kasi nga, hindi naman pinirmahan ni Bong Revilla Kumbaga, suggestion lang DPWH. Suggestion. Yung tabular ng mga proyekto, listahan ng mga proyekto, sinasuggest ng DPWH. Okay, na para, pangunahan ni Bong Revilla. Tapos yung unang, weak talaga. To really enter the witness protection program. And the only way that he can be admitted is actually point to somebody higher as the one responsible. Ruth, hindi na nagbigay ng pahayag sa media si Revilla pero umaasa yung kanyang kampo na maibabasura itong reklamo dahil nga sa kakulangan ng ebidensya. Ruth? Kulang ang ebidensya. Walang nga. Akala ko ba pag nagsampa sila ng kaso, yung sigurado, Kaya daw mabagal magsampa ng kaso dahil sinisiguro ng gobyerno na hindi madidismiss ang kaso. Di ba? Bakit matagal? Sagutin ko na. Bakit matagal magsampa ng kaso? Paano ka magsasampa ng kaso sa sarili mo? Gago ka ba? Tangin na administrasyon nito, apakatanga. Di ba? Kung ano-ano na ginawa nila sa mga kalaban nila sa politika, pero puro sablay yung mga birada nila. So, imbis na matuwa ang tao, lalo na bubwisit ang tao sa mga pinagagawa ninyo, tingnan nyo, negative 15%. Punta saan ka nakakita? Gloria Arroyo, takang-taka na tayo, negative 5. Bongbong Marcos Jr., negative 15. Tapos may hiya pa kayo manatili sa mga pwesto nyo, mga hintot kayo. Di ba?
Oh. So, paano nga magsasampa ng kaso ng mga bilisan? Ang katotohanan, sila ang may kagagawan. At ito, tatandaan ninyo, ang katotohanan ay hindi kailanman matatalo ng kasinungalingan. Magtagumpay man sila pansamantala or panandalian, pero darating ang araw, lalabas ang katotohanan, pagdudusahan ninyo ang inyong mga kagaguhan, ang inyong mga kasalanan. Pero may tanong ako, yung AFP ba, kakampi pa ba ng mga Pilipino? Maaasahan pa ba ng mga Pilipino ang Armed Forces of the Philippines? Parang apakatahimik kasi nila sa nangyayari sa bansa natin. Parang wala silang sinasabi tungkol sa nakawan sa gobyerno. Kasabwat ba kayo? Anong nangyari? Bayad ba ang mga tsapa ninyo? Bayad na ba? So nagtatanong lang po kami kasi napakatahimik po ninyo. Kami mga Pilipino nagkakagulo na, may mga umiiyak na ng mga Pilipino, nagkakamatayan na ang mga Pilipino dahil dito sa mga mali or hindi tama na flood control projects or infrastruktura na ginagawa ng gobyerno. Tahimik lang kayo? Peto, may sasabihin si Manong Chavez. Malay mo, marinig ni Browner. Malay mo, makinig si Browner, di ba? So pagtatapos ng ating talakayan, mga kababayan, may isang video. Ito po ay hamon ni Chavez Singson or open letter kay Browner. Mga kababayan, magandang araw po sa inyo lahat. Again, Master Judea, panoorin po natin ang video or itong sinasabi na open letter ni Chavez Singson kay Browner. Ang mabigat po ito, mga kababayan. Matindi po ang mga bitaw dito ni Chavez Singson. Pakinggan po natin at marami tayong matututunan dito. Ito, tuloy. Dear General Romeo Browner Jr., I write this letter not as a political figure, but as a Filipino who has lived through wars, coup, assassination, dictatorship, the trials, and revolution. I have buried friends, seen President rise and fall, faced real enemies, and watched our nation collapse more than once, not because of foreign forces, but because good men choose silence. I have stood in the middle of history more than times that I can count. I know the smell of a dying nation, General. There, I smell it again. This time the enemy is not foreign. This time the enemy is inside our own homes. You speak open about China, about Taiwan, about war scenarios, about preparing for conflicts far beyond our shores. But how can we prepare for battles out there when we are losing the most important battle here at home? Our nation is collapsing, not because of foreign aggression, but because corruption has eaten us from the inside. Tell me, General, how can China be the problem when it is that China stealing billions from our national budget? China did not mastermind the flood control anomaly. China did not corrupt illegal insertion. China did not cause the peso to crash, the enemy to bleed, or investor to flee. Let us stop fooling ourselves. The cancer is not in the West Philippine Sea. The cancer is sitting comfortably in an air-conditioned offices, smiling at cameras while draining this country dry. General, sir, as the Chief of the Staff of the Armed Forces, holds billions in intelligence funds. Billions. Are we supposed to believe that with all the intelligence money, you do not know what is happening? General, even the tricycle driver knows what is happening in our country. It is corruption. If this massive corruption escapes your radar, it can only mean two things. The AFP is being blinded, or it is being ordered to close their eyes. Neither is acceptable. Neither is forgivable to the Filipino people.
And this is what Filipino cannot understand. Why are you protecting thieves? Why are you lending your dignity, your uniform, your honor to people who betrays the nation every single day? General, you know exactly who they are. Yet the institution meant to defend the Republic is being used to defend the corrupt. Stop using external threats as a distraction from the crisis happening within our country. Stop provoking China. General, of all people, you understand the cause of war. Our country has no capacity for conflict. Not when our soldiers cannot afford proper housing. Not when our soldiers cannot afford housing, and not when our families struggle to buy rice, not when Philippine economy is gasping for life. China is not our enemy. Our enemy is the corrupt officials of our country. Look at our people. Listen to their sufferings. The peso is at its weakest, touching 60 pesos to $1. Foreign direct investment have collapsed to the lowest level in more than a decade. Jobs have disappeared. Food prices crushed the poor. Fuel is at record high. Public debt has exploded. Our country now owes more than 17 trillion pesos. And we are paying 2 trillion yearly debt payment. 17 trillion. So mga anak natin may utang na, nakautang na. For sure, our economy cannot survive under this current government. Foreign investment is very low and cannot balance our economy. Hope is fading. This is not China's doing. This is the consequence of greed and incompetence. Masyado kayo sakim at walang alam kundi magnakaw ng kapandampayan, maghurakot. To the uniformed men and women of this nation, you are being used. You are being given crumbs while others take billions. That small staggered salary increase was not help. It was a distraction. For 3 years, they will keep you tied with a staggered 15% increase, 5% yearly, until his term is over, released in small doses to control your loyalty. You are being tied like dogs instead of being honored as the nation's defender. Worse, reports now say that some ranking officials were given cash, not to help them, but to silence them, money to keep them from acting, from speaking, from standing up. That is an insult to your uniform, your oath, and your dignity. You must show the nation that the armed forces cannot be fooled, bought, or manipulated. I challenge every good citizen, including the police and military alike, to come out and stand for our country. Stand and declare that you will not tolerate graft-based corruption, not to fight the government, but to fight the corruption that is killing our country. Give your uniform a new purpose, a purpose far greater than small pay increase, meant to pacify you. Rally behind the truth. Rally behind the Filipino people. Because your voice, when united, is stronger than any politician. And if you continue to stay silent, then that silence, speak loudly. It means you accept the corruption. General Browner, history is knocking on your door. One day, long after this administration is gone, your grandchildren and the history books will ask, where did the Chief of Staff stand when the nation was drowning in corruption?
Did he protect the Filipino people or did he protect the corrupt politicians who betrayed them? At a time like this, your role becomes critical. I'm not asking you to violate the Constitution. I'm not asking you to remove the President. What I ask is a far simpler and far braver. Announce your stand against graft and corruption in a public place. Because today, silence is no longer neutral. Silence is taking sides. Silence is protecting the wrong people. Silence is betrayal. And if you stay silent, history will judge you harshly. The Filipino people will arrive at only one conclusion, that you became part of the corruption and that you sold the very country you swore to protect. Once again, to the uniformed men and women of this nation, do not let your silence bury our nation. We both love. Signed, Chavit Singson. Before I answer question, I have another message to my former friend, Bongbong Marcos. Honorable Bongbong Marcos and Speaker Martin Romualdez, with your permission, I'm going to Malacanang alone to challenge you into a debate about this press con with all the media as a witness. Thank you. Maraming salamat po sa inyo lahat at mabuhay ang Pilipinas.